ang tanong nga, saan po, kasi parang tuwing meron pupuntahan yung investigasyon, natatamaan si Speaker Martin Romualdez o di kaya tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos, humihinto at nawawala o hindi na natutuloy yung investigasyon. Kaya ako, para sa akin, Admar, alam mo, nakakalungkot isipin kasi nga parang kompromiso yung mga institusyon. Para bang makokonekta mo ba, Kong Mike, yung nabanggit ni Congressman Ega Erice, ni Congressman Antonio Tino, kasi parang 5 daw sila ng mga mambabatas na parang inimbita raw ni Congressman Liviste, no? At doon yung sinasabing secret convo, matagpi-tagpi mo ba yon doon sa mga nabanggit ni Undersecretary Bernardo na parang binabaliwala noong mga unang mga investigasyon, Kong Mike? Actually, Admar, ako mismo, nakita ko yun at nabasa ko at narinig ko rin yung video. Nag-usap kami ni Congressman Liviste, siguro mga 2 linggo nang nakaraan, at ako din mismo naging saksi doon sa mga ipinakita niya. So ako, may personal knowledge doon sa mga ipinakitang text at video messages ni Congressman Liviste. Pero tama yung binanggit mo, Odmar, di ba kung naalala mo, actually no less than Senator Ping Lacson ang nagsalita dito. Kasi nung magsalita si Saldico, sabi ni Saldico noon, siya daw yung nagbigay ng 25 billion. Agad-agad sumagot si Undersecretary Bernardo sa isang sulat na binigay niya kay Senator Ping, na ito naman ay officially dineliver sa isang privilege speech ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, yung 100 billion, 81 billion doon ang DPWH. Yung 19 billion, yung 19 billion, sabi niya, sa ibang mga proyekto yun, hindi naman sa DPWH. At mula doon, 51 billion ang mismong inayos ni Undersecretary Bernardo. Kasi parang ang lumalabas sa speech ni Senator Ping, parang sinasabi niya, walang alam ang Pangulo. Ginamit yung pangalan niya ni Yusek Traigib Ulaybar at ni Yusek Bersamin at sinabi nga na yon may delivery na pera na umigit kumulang 8 billion pesos. So, official records yan. Nagsalita Senator Ping, tapos yung pinapakita ni Congressman Liviste, talagang tugma. Wala namang walang masasabi nating hindi totoo o labas doon sa mga pinag-uusapan. Ang sumagot nga Saldico doon sabi niya hindi totoo yan. Sabi niya iba pang pondo ang pinag-uusapan daw ni Yusek Bernardo. So parang nagkaroon pa sila ng pagdebate tungkol doon sa pondong yun. Pero ang mahalaga, sa nabanggit mo Admar and MJ, na mismo sa speech ni Senator Lacson, nabanggit niya na yun. Kaya dapat ipursuy ang investigasyon na yan at yung hawak ni Congressman Liviste ay pagpapatunay lamang doon sa mga nabanggit na delivery ng pera. Ang tanong, Kong Mike, sino ang mag-iimbestiga? Meron pa bang tingin mo magkakaroon ng legit na talaga na resulta? Kasi sa Senate Blue Ribbon, marami mang ng mga nabanggit din si Congressman na Egay Erice. In fact, meron na nga silang committee report, no? At nababanggit na parang wala doon ang yung involvement ng pangulo. Hindi rin nababanggit din ata yung pangalan ni Bersamin for further investigation. Sino mag-iimbestiga dito sa ombudsman, sa ICI, sa Kamara? Meron pa bang mapagkakatiwalaan na legit talaga, na credible yung magiging resulta at walang papanigan? Tama yung binanggit mo na yan, Admar, kasi kung sa akin lamang, kahit na nga hindi ako investigador, nakikita ko na di ba? Nagsalita si Senator Ping tungkol dito, binanggit din to ni Yusek Bernardo sa isang affidavit niya o sa sulat man niya, and officially binanggit na rin to ni Congressman Liviste, Congressman Tino. So, ang tanong nga, kasi parang tuwing meron pupuntahan yung investigasyon, natatamaan si Speaker Martin Romualdez o di kaya tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos, humihinto at nawawala o hindi na natutuloy yung investigasyon. Kaya ako, para sa akin, Admar, alam mo, nakakalungkot isipin kasi nga parang kompromiso yung mga institusyon. Yung ICI, talagang wala ka namang asahan. In fact, as early as December, nagsabi na yung abogado ni Speaker Martin na walang findings ang ICI ni investigasyon. Sabi ni Secretary Vince dati, meron daw. Pagkatapos, wala naman
tayo nakita, maging sa Blue Ribbon Committee report. So sa ICI, sa Blue Ribbon Committee, wala tayong makita. Sa ombudsman, kasi di ba sa ombudsman naman sana, tinitingnan natin yung mga final nila mga kaso. Yung ba'y magpapatuloy pa? Kasi hanggang doon na lang si Saldi ko na lang yung pinaka-mastermind na lumalabas. In fact, kahit na nga sabihin mo na, sige, sabihin na natin, mastermind Saldi ko. Paano tong kay Trigib Olaybar? Paano tong kay Yusek Bersamin? Ganun na lang ba na yung 8 bilyon na binanggit na delivery ng pera, may armored van pa na binabanggit, talagang organisado katulad ng mga binanggit ko, yung nakawan, no, magmula sa budget, pati yung delivery, may mga armored van pa, nakikita sa Diamond Hotel, binanggit siya ni Yusek Bernardo, parang binali, wala nang pinagpatuloy doon sa mga investigasyon. Yan ang nakakalungkot. Pero sabi ko nga, Admar, MJ, hindi naman natatapos dito ang ating bansa, o hindi naman natatapos ditong usapin ng hustisya. Darating din ang panahon, maungkat lahat yan, makikita lahat itong mga nakawan na nangyari, sino mga involved, sino mga delivery ng pera, magkano pa lang nakuha. Kaya nga yung binabanggit ko dito sa mga grupo nila Yusek, ni Secretary Bersamin, ni Secretary Pangandaman, at lalo itong dalawang bata, no? Si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trigib Olaybar, magsalita na sila. Kasi aabot at aabot din sa kanila yung kamay ng hustisya. Aabot at aabot din sa kanila yung investigasyon. Maaaring hindi ngayon, maaaring sila makalusot, pero paano, no? 2 taon mula ngayon, pagka nag-iba ang administrasyon, at wala akong sinasabi kung sinong Pangulo, pero tingin ko kahit sinong administrasyon, ay talagang titingnan to at aalamin kung sino talaga involved. Kawawa naman yung mga bata. Kung wala silang alam, ngayon pala magsalita na sila. Kong, good evening. Si MJ po ito. Sir, do you think